So yun guys, no, good evening, Tito Tom here, no, kamusta kayo mga pamangkin? So yun, ngayong gabi guys, no, kita nyo naman dito sa likod ko, no, sa gilid ko pala. So may sineset-up tayong tank, no, kasi meron tayong client, no, na actually ganito rin yung size ng tank niya, parang nasa 10 gallons to na curved tank, no. So ayun, kailan ba siya nagsimula? Parang this year lang din yata siya nagsimula sa fish keeping, no? So, meron siyang aqua soil, tapos may halaman, tapos may mga resin, no? Na design yung tank niya. So, ngayon, gusto niya nang magkaroon ng planted tank. So, first time niya rin magkakaroon ng planted tank. Nag-request siya sa atin na kung pwede, yung very low maintenance din, no? Kasi once a week lang daw siya pwede at pwedeng mag-asikaso ng tank, no? So, ngayon, nagbigay tayo sa kanya ng mga inspirations, no, kung ano yung gusto niyang mangyari doon sa tank niya. So ito yung napili niya, ganyan guys, no. So parang island composition pa rin siya, no. Ayan. Ayan. Tapos yun nga, ang ilalagay lang natin na halaman is wala nang iba kundi fern, no. Tapos maglalagay lang tayo ng napakanipis na layer ng sand, no, kasi gusto niya yung madali lang isipon, madaling linisin, no. Kasi yung gamit ng aqua soil, parang nahihirapan daw siyang linisin. So ayun, ito yung nagawa natin. So naiglo ko na yan guys, no. Tapos ang gagawin ko na lang bukas, dadalhin natin doon, tapos set up natin. So doon naman sa bahay nila, naayos niya na yung tank, no, naalis niya na yung laman, tapos nailipat na muna yung mga isda. So ayun. Tapos regarding, speaking of isda, no. So doon sa tank niya na to na ganito kalaki, so ang isda niya doon 4 na angelfish, no, na malaki na adult size na. Tapos meron siya parang 7 glowfish tetra, tapos may dalawang, I think parang skirt tetra yun, dalawa din. Tapos isang koridora, tapos isang fully loach. Nung unang punta ko, binisita ko kasi yung tank niya. So sabi niya, gusto mo ba sa'yo na lang? Kaso hindi naman ako nag-agree, no. So, kinausap ko rin siya kung sakali kasi naiibahin natin yung design, gagawin natin ganito, magpapalit tayo ng isda. Kasi para hindi masayang yung sense of scale nung gagawin natin. Pero dahil hindi niya kayang i-let go yung mga isda kasi sa kanya siya lumaki. So, sa kanya lumaki yung mga isda. So, as is na lang daw, no? Hindi niya kasi talaga kayang i-let go. Sabi ko na lang, kung gusto niya, magdagdag siya ng panibagong tank, tapos doon niya ilipat yung mga isda na yon. Kasi itong gagawin namin na to, maglalagay kami ng mas maliit na isda, no? So para hindi masayang yung sense of scale niya. So yun nga, meron na siyang filtration, meron na siyang ilaw, no? So meron na rin siyang tank. So ito na lang hardscape mismo yung dadalhin natin sa kanya. So ayun nga, sa halaman, ayun, nabanggit ko na fern, yung fern lang gagamitin ko. Dalawang klaseng fern, isang narrow leaf at windilobe, no? So ganun lang kasimple, no? So gagawin natin, pakita ko sa inyo. Okay, ito yung hardscape natin sa malapitan. Yan, lava rock lang yung ginamit natin. Yan. So, yung mga windilobe, no, 'di ba? Usually naka-patch, no, or nakalagay siya sa coco fiber na rectangular. So, ang gagawin natin, tatanggalin ko 'yon, tapos iipunin ko na siya. Tapos ipupwesto natin siya dun sa mga gaps nito, no. Ayan. So, makita niyo 'yun. Ipupwesto natin siya ng maganda para kumbaga, merong lumabas na halaman dito sa ano natin, sa wood natin, no? Ayan. Nabanggit ko din sa kanya na actually masyadong maliit itong tank na to, no? Para doon sa isda niya kasi nung pumunta ako doon, nakita ko yung tank niya. Medyo hindi pa naman siya totally overstock, pero medyo ma-skip na siya pagdating pa lang doon sa 4 na goldfish, na angelfish. Bali, sinabi ko, in-advise ko din naman siya na sabi ko, Madam, kapag ka naglagay pa tayo dito ng hardscape, no, so mas liliit pa siya. So, doon naman sa case nung tank niya, no, doon na lumaki yung mga isda niya. Bali, masikip siya, kung makikita nyo, masikip siya. Ipapakita ko, ito yung tank niya, no. So, yan. Para sa akin, medyo nasisikipan ako, lalo na para sa angelfish. Pero, wala namang aggression na nangyari, no? So, parang okay naman sila doon. Pero, sa akin, ang
in-advise ko sa kanya, syempre maliit na yung tank, though okay sila doon, wala nangyayari, pero baka possible kasi na kapag nilagyan ko pa nito, mas masikip pa, magkaroon lang ng konting aggression, no? So hindi natin masasabi, kaya at least na heads up ko na siya, kaya ayun. So yun naman yung napag-usapan namin, no? At yun din yung susundin natin, no? Kung ano yung gusto ng client natin, pero at the same time, kailangan natin silang i-heads up dun sa mga possibilities or mga factors na pwedeng mangyari dun sa setup na gusto nila, no? So, ito ulit yung hardscape natin. So, yun nga, hindi ko na pinakita kung paano dinidikit, guys, no? Kasi alam nyo na yan. For sure ako, may mga napanood na kayo kung paano mag-hardscape. Pero kung hindi nyo pa rin alam kung paano magdikit ng hardscape, no? Kung paano pinagdidikit yung mga kahoy sa kahoy, bato sa bato, o bato sa kahoy, bisitahin nyo yung ibang videos ko, no? So, meron akong tutorial doon kung paano magdikit ng hardscape, no? So, ayun nga. Ganito lang kasimple ang gagawin natin. Tapos, regarding sa ilaw, ang ilaw ni Madam ay yung nakaklip, no? Sa ibabaw. So, medyo mataas. So, ang advice ko rin sa kanya, maglagay tayo ng fan kasi meron tayong fern. Siyempre, alam naman natin na gusto ng mga halaman malamig ang tubig, no? Kahit na sabihin natin na fern lang yon, maglagay tayo ng fan para maganda yung fern, no? Tapos, maglalagay din ako ng white sticker background, no? Kasi walang white sticker background yung tank ni Madam. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, no? Kung bakit ina-advise ko siya na maglagay ng sticker. Okay, so yan yung tinutukoy ko, no? Kapag meron tayong white sticker background, no? Tapos, white ang substrate natin, tapos thin layer. Bali, ang mangyari niya, magpa-pop out ng gusto yung hardscape and yung halaman natin. Bakit kamo? Kasi, kapag ka nabasa ng tubig to, yung mga black labarak natin, magda-darken pa yan. Tapos, yung wood natin, mas magda-darken din yan, no? Magda-dark brown yan, no? So, kapag ka-white yung background natin, angat na angat yung hardscape natin. Tapos, sisingitan natin siya ng mga vibrant green, no? Na halaman. So, mas magpa-pop out siya, no? Mas maganda. Tapos, regarding doon, no, nabanggit ko nga, magpapalagay ako ng fan para at least yung water temperature. Kasi yung location din ng tank ni Madam, medyo, medyo may kainitan. So, medyo prone yun para sa algae, no. Ngayon, ayan, may fan na tayo. Tapos, ang gagawin natin, no, kasi medyo mababa yung tank. Tapos, medyo may kalakasan yung ilaw niya. Lalagyan natin ng electrical tape yung mga bulb ng ilaw niya. Example, no, ganito. Patay muna natin to. So, makikita nyo to, guys. So, may marka pa ng tape. Ayan. So, yan yung tinutukoy ko, no. So, yung mga bulb na ganun sa ilaw niya, tatakpan natin ng electrical tape para medyo mabawasan lang yung lakas, no. Kasi masyadong magiging tutok yung mga fern natin dun sa ilaw, no. So, kailangan natin siyang bawasan, no. Kasi yung mga Java fern naman hindi naman nila talaga kailangan ng sobrang lakas na ilaw, no. So, bawasan lang natin ng konti. Siguro sa part na to, no. So, yung bulb dito sa part na to, so okay lang yun. Tapos, ayun nga guys, no. Kung matatanong nyo, bakit hindi ko siya lalagyan ng aqua soil, may halaman tayo. So, again, epiphyte plants yung gamit natin. Tapos, actually, ano lang yun, I think, tatlong patch ng narrow leaf or parang isang patch ng windelove, no, yung sa quotation natin na binigay natin sa kanya. So, ganun lang naman karami yung halaman natin. So, hindi niya naman na kailangan talaga ng sobrang daming nutrients or nung aqua soil, no. Saka isa pa, ayaw niya na nung aqua soil. Kaya yung Java fern, actually pwede rin naman tayo mag-incorporate ng anubias, pero siguro to follow na para magamay muna ni Madam yung niya, no, yung planted tank niya, no. Tapos ayun nga, saan kukuha ng nutrients yung halaman? Kukuha ng nutrients yung halaman dun sa mga waste na ipoproduce nung isda natin, no. So yung mga dumi nila, tapos minsan may mga uneaten food, no. So nako-convert siya into ammonia, nitrite and nitrate, no. So nagiging plant food siya, no, katagalan. So yun nga, dahil slow grower sila, so slow din yung pag-intake nila ng nutrients. So hindi naman natin kailangan talaga dito ng sobrang daming nutrients, no. Kasi kapag sobrang daming nutrients tapos puro epiphytes lang yung halaman mo, no, so magkakaroon ng algae bloom, no, magkakaproblema ka na, magkakaroon na siya ng imbalance kasi mas less yung mag-absorb ng nutrients doon sa tank natin, no. So dahil yun nga, ayaw niya rin talaga nung weekly na may tinitrim, no. So yun talaga yung pinaka the best na halaman na ilalagay natin doon sa aquarium niya.
So yun nga guys, no, magpe-prepare na ako, no, para bukas sa pagsisetup natin, no, dadalhin na natin at i-ayos na natin yung mga kailangang dalhin na tools para bukas aalis na lang tayo, no. So medyo challenging lang naman sa pagdadala nito, sana, no, hindi siya masira sa biyahe, no. Pero matagal-tagal na rin tayo nagdadala ng hardscape, no, tapos sa motor nakakarga, no, wala naman nangyayaring problema. Kaya hopefully na madala natin to ng maayos, no. Gagawa natin ng paraan. So gagawin ko dito, meron akong ganitong lagayan, no, na plastic, ayun siya sa baba. So gagawin ko, may mga bubble wrap din tayo dyan. So gagawin natin, papalibutan natin ng bubble wrap yung ilalim at yung all sides niya, no, para kung sakaling gumalaw-galaw siya, wala maging problema at malambot. So hindi natin po problemahin na kapag nadaan tayo sa lubak or kumaldag yung motor natin, mag-crack yung mga dikit ng mga hardscape natin, no. Pero kung sakali man, no, syempre magiging ready tayo na magdadala tayo ng glue at syempre ng bulak, no, para maidikit natin kung sakaling may matanggal, no. So hindi naman siya masyadong minor, a major problem dahil hindi naman ganun karami at hindi ganun kakomplikado yung bato na nakalagay sa hardscape natin. So ayun nga guys, no. So magkita-kita tayo bukas, no, kapag ka nandun na tayo at kapag ka sinisetup na natin yun, no? So ayun, kita-kita tayo. So ayun nga guys, nahugasan na natin yung mga buhangin. So hindi ko na pa nakita, alam nyo na yan. So ayun nga, napakanipis lang yan, no? So napaka minimalist ng escape na gagawin natin, no? So inuna ko munang ilatag yung sand, no, bago natin inilagay yung hardscape, no, para uupo na lang yung hardscape natin doon sa ibabaw ng white sand or nung substrate natin. At ayan, dahan-dahan nating ipinapasok at maingat nating ipinapatong yung hardscape natin doon sa ibabaw ng substrate natin, no. So ayun, kita nyo naman kung gaano kasimple, no, yung layout natin. Tapos dalawang halaman lang yung gagamitin natin, no. Ulit yung Java Fern Windelob at yung Java Fern na narrow leaf, no. Tapos ang gagawin muna natin doon guys, no, tatanggalin ko muna siya sa patch. Tapos kukuha ko sa patch kasi parang mahahati mo siya sa apat yung Java Fern. Tapos pag nahati mo na siya sa apat, yung apat na part na yun, no, yung dulo nun tatalian ko ng sinulid para maipasok ko siya, maisingit ko siya dito sa mga gap ng wood natin at ng mga bato, no. So yung iba kapag kayang isisingit lang natin, pero yung iba kung hindi kaya, no, igugulo natin dyan, no, para kumapit. Pero hanggat maaari, no, pilitin natin na mas marami yung hindi nakaglue, syempre para mas natural, no, hindi tayo masyadong gumagamit ng mga chemical, no. So pero yung chemical naman na yun, fish safe naman siya, no. So wala yung magiging problema para sa mga isda natin. So ginagamit siya talaga sa aquascaping at ayun, all goods at no worries, no. So ayun nga, eto na yung hardscape natin. So planting na tayo. So ayun nga, no, isang tips lang guys, no, sa pagtatanim ng halaman or tulad ng ginagawa ko nito, dinidikit ko lang, no, or ini-insert natin sila doon sa mga gaps ng bato at kahoy. So wag kayong magmamadali pagdating sa paglalagay ng mga halaman, no, kasi napakahalaga niyan. So hangga't kaya nyo, no, na ayusin, kung hindi maganda yung pagkapwesto, tanggalin nyo, ulitin nyo, okay lang yon, walang problema yon, as long as meron kayong pang spray na tubig, no, para hindi nagda-dry out yung halaman natin. Tapos ayun nga, enjoy nyo lang yung process, no. So wag nyo isipin na parang mahirap, baka hindi ko magawa, hindi maganda, no. So lahat naman ng bagay guys, no, nadadaan sa practice. Kaya ayun, minsan nagmumukha lang siyang madali para sa iba kasi araw-araw at lagi naman na nilang ginagawa yon. Kaya pagka nakikita nyo or napapanood nyo na parang andali lang para sa iba, no, so may mga time din guys na nahihirapan sila, or ako, isa na rin ako, no, dumating din sa point na parang ang pangit din ng layout ko, pero practice lang ng practice, dadating ka din sa point na ipupwesto mo din ng maayos yung mga halaman mo, makakahanap ka rin ng mga halaman na pwede mong
sama-samahin na magiging maganda yung kalalabasan, no? Kaya ayun, practice lang guys, no? Kapag hindi nyo makuha, pwede nyo ulitin after 3 months, after 6 months, no? I-reset nyo yung tank, same material, tapos palit kayo ng halaman, mag-experiment kayo guys, no? So yun nga lang, sa hobby natin na to, talagang kailangan natin ng budget, no, para makapag-practice. Pero ayun nga, kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, walang magiging reason para sa mga bagay na yun, no. Kaya ayun. At ayun na nga guys, no, eto na ang final result ng very low maintenance at very simple layout nung aquascape natin, no, para sa client natin na si Madam. So ayun nga, hindi ko alam kung bakit every time na magre-record ako may tumatahol na aso, no. Hindi ko alam kung nananadya ba o ano. So ayun nga, maraming salamat Madam kasi nagustuhan mo yung layout natin at maraming salamat sa tiwala. So ganyan lang muna kasimple yung layout at yung mga halaman na inilagay natin para magamay muna ni Madam, no, kung paano i-maintain yung ganitong klaseng aquarium. Tapos kapag nagagamay-gamay niya na, pwede na tayo magdagdag ng iba pang halaman tulad ng anubias, pussypalandra, no. So yung mga simpleng halaman lang din at madaling alagaan, no, yung hindi siya putol ng putol or trim ng trim weekly kasi nga medyo hectic ang schedule ni Madam. Kaya ayun. Tapos ito yung ilaw natin, no, kaya nilagyan natin ng tape, nilagyan natin ng fan para mabawasan masyado yung lakas ng ilaw at the same time may fan, makompensate natin yung init na pinoproduce ng ilaw. So ayun. Maraming salamat ulit Madam sa tiwala na binigay mo na ako yung mag-setup ng aquarium mo at natutuwa ako at nagustuhan mo. At ayun nga, maraming salamat sa panonood guys, no. Sana nabigyan ko kayo ng mga helpful information, no, para dito sa hobby natin, para sa mga gusto magsisimula at sa mga nagsimula na sa hobby na to, no. So ayun, sana natulungan kayo ng video na to at nag-guide kayo kahit papaano. So ayun, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel natin guys, please do subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin sa hobby at dito sa pagsi-setup natin. Ayun, medyo cloudy pa yung setup natin, no? So babalik ulit tayo dito, no, para bisitahin to, para makapag-viral naman tayo at makita natin kung gaano nakalinaw yung aquarium na to, no? So ayun, maraming salamat ulit guys, no. So pagtiyagaan nyo na muna yung labo ng tubig, no. So lilinaw yan eventually, no. Kaka-setup lang kasi. So ayun nga, cycled naman na yung filter ni Madam and at the same time Lavarak yung ginamit natin. So as time goes by, eventually, no, titirahan ng mga beneficial good bacteria yung mga bato na yan, kaya mas lalo pang lilinaw at mas magiging safe yung mga isda natin sa mga harmful ammonia, no. So ayun, maraming salamat ulit sa panonood guys at ayun, Tito Tom out.